Chapter 2, Hindi pwedeng mawala ang kumpanya sa papa mo, Liza. Kailangan nating gumawa ng paraan. Nag-aalalang sabi ni Paulina. Kakakalma lamang niya dahil sa nangyari sa kanyang asawa at pinag-uusapan na nilang kanyang panganay na anak ang tungkol sa dahilan kung bakit inatake ang kanyang asawa. Nakaupo sila sa maliit na sala ng silid ni Fernan. That's what thought, Mama. Tiningnan ni Liza ang kanyang ama. Hindi kakayanin ni Papa kapag mangyari iyon. I just can't believe that Ninong did that. Napailing si Paulina. Noon pa lang ay may inggit na ang ninong Fidel mo sa papa mo. Hindi na ako nagtaka na nagawa niyang traidorin tayo. After what we did to him. Ito ang igaganti niya. I swear I will find him and make him pay. Pero ang kumpanya, Liza. Hindi natin ito pwedeng pabayaan. Ito lang din ang pag-asa natin. Napabuntong hininga si Liza. Tama ang kanyang mama. Nga't marami na siyang koneksyon dahil sa kanyang pagmumodelo. Pero nag-uumpisa pa lamang siya sa pag-aartista. At hindi iyon sasapat para buhayin sila o kaya itayong muli ang kanilang kumpanya. Mahigit 10 bilyon ang nawala sa kanilang kumpanya. At kapag hindi agad iyon maibalik ay wala silang maipapasweldo sa kanilang mga empleyado. Idagdag pa ang mga shareholders na umaasa sa kanilang parte. Hindi ba mayroong pinagkakasundo sa iyo ang papa mo noon? Natigilan si Liza sa tanong ni Paulina. Sino? Balik tanong niya, napaisip si Paulina. Ang anak ng mga Gomez. Ang pamilya ng Gomez. Sila ang pinaka-prominenteng pamilya ngayon sa bansa. Hindi lang sila sa bansa kilala dahil maging sa ibang mga bansa. Marami silang hawak na mga negosyos at isa rin sa mga kososyo ng mga Sarmiento. Mayroon ding 2 anak ang mga Gomez. Bilang magkasosyo ay naisipan ng matandang Gomez na ipagkasundo ang mga panganay nila ni Fernan. Dahil ang dalawa rin ay matalik na magkaibigan at magkababata pa. Ngunit hindi lamang iyon natutuloy dahil ayaw ni Paulina na magpakasal. Ayaw nito dahil sa kadahilan ng mayroong sabi-sabi na hindi raw swerte sa asawa ang panganay na anak ng mga Gomez. Ang dahilan? Walang nakakaalam, ma. Ayoko. Agad na protesta ni Liza, napabuga ng hangin si Paulina. Alam niyang aayaw rin ang kanyang anak dito. Kung siya rin naman ay ayaw niyang makasal si Liza sa lalaking maisumpa, pero ano ang gagawin natin? Sila lang ang makakatulong sa atin ngayon. You know that I can't marry that man. Ayoko pang mamatay, no? I know what to do kailan ba babalik ang walang kwenta mong kapatid. Hindi ko alam, ma and don't care. Sobrang baho niya kanina. At kahit anong linis niya ay hindi na iyon mawawala sa kanya. She stink too much, natigilan si Liza. Wait. Don't tell me. Umiti si Paulina at tumango sa anak. Yes, tugon niya hindi pa man nagtatanong ang anak. Agad na natawa si Liza at tumango-tango. Now call her and tell her to come back. Tatawagan ko lang ang mga Gomez. Agad na tinawagan ni Paulina ang mga Gomez. Humingi siya ng tulong sa mga ito sa kanilang kumpanya. At ang kapalit nito ay papayag sila sa nais ni Don Manuel Gomez. Ang ikasal ang mga panganay nila. Agad na pumayag si Don Manuel at nagtakba pa ito ng araw na pagbisita kay Fernan, habang si Liza naman ay agad na tinawagan si Lira na bumalik na sa ospital. Na agad naman sinunod ng huli, suot ang kanyang bulaklaking bestida na kulay dilaw ay dali-daling pumunta si Lira sa ospital. Sa katunayan ay kanina pa handa si Lira para sa kanyang pag-alis. Nag-aalala lamang siya dahil baka magalit lang na naman ang kanyang ina at ate kapag bumalik siya kaagad doon. Maigi na lamang ay tumawag ang nakatatanda niyang kapatid, Mama. Ek, kumusta si Papa? Tanong ni Lira pagkapasok niya sa loob ng silid. Inilapag niya ang dala niyang bulaklak sa lamisita, malapit sa kanyang ama at lumapit sa tabi ng ama. Agad na nangasim ang mukha nila Paulina noong makita ang dalaga. Kahit na ano ang gawin ni Paulina ay hindi niya talagang magawang mapabango ang amor sa kanilang bunso, Papa. Nakakaawa ka naman, malungkot na sabi ni Lira. Hinaplos niya ang likod ng palad ni Fernan. Pa, wake up, please. Agad na nangilid ang ngaluban ni Lira. Parang kaninang umaga lamang ay masaya niyang kausap ang ama. Balak kasi nilang palakihin pa ang hasyenda.
Nabili na kasi nila ang kalapit pang mga lupa ng kanilang hasyenda, kaya nasasabik na si Lira. Ngunit napalitan iyon ng matinding lungkot dahil nakaratay na ngayon ang kanyang ama, Lira. Come here, tawag ni Liza sa kapatid. Nakaupo siya sa pang-isahang upuan katabi ang ina, nilingon ni Lira ang kanyang ate at lumapit sa mga ito. Naupo si Lira sa mahabang sofa. Bakit po? Magalang niyang tanong, huminga ng malalim si Paulina. Pinilit niyang palambutin ang ekspresyon habang nakatingin sa bunsong anak. Lira, anak. May sasabihin ako sa iyo. Parang pinisil ang puso ni Lira noong marinig niya ang malamyos na pagtawag sa kanya ni Paulina. Ni minsan ay hindi nito iyon ginawa sa kanya. Madalas pa nga ay sigawan siya nito. Nakakapanibago para sa kanya naman ay umiti siya rito. Ano po iyon, mama? Do you love this family? Nangunot ang noo ni Lira. Siyempre naman po. Are you willing to do anything for our family? Opo, mama, tugon ulit ni Lira kahit na nalilito na siya sa mga tanong nito. Ang kanyang kasiyahan ay napalitan din ng kakaibang kaba. You heard what George had told us earlier, right? Sabad ni Liza, tumingin si Lira sa kanyang kapatid at tumango. Oo po, ate. Ninakawan ang kumpanya at nanganganib na mawala iyon. Napabugan ng hangin si Lira at tumingin sa ama. At sobrang malulungkot si Papa kapag mangyari iyon. Good. Alam mo na ang mararamdaman ng papa mo, hindi ba? Ani Paulina. Kailangan namin ng tulong mo, Lira. Biglang sumikbo ang dibdib ni Lira. Sa buong buhay niya ay pakiramdam niya wala siyang kwenta sa mga ito. Tapos ngayon ay kailangan pa ng pamilya niya ng tulong. Malugod niya iyong gagawin, what is it, mama? Anything. Tutulong ako. For Papa. Sa kumpanya. Para sa atin, nasasabik pang sabi ni Lira, na pangiti ng malapad si Paulina. Gayon din si Liza. Nagkatinginan pa ang dalawa bago tumugon kay Lira. Kailangan mong pakasalan ang panganay na anak ng Ninong Manuel mo. Natigilan si Lira. Ho,